like, sir, investigation right after na makita niyo po yung video. May-inquest na agad. Okay, thank you. Ibig sabihin, huli na agad. Nakailan tayo lang. Dalawa lang nahuli na natin, sir. Dalawa, sir. Naka-inquest na. Sir, ulitin ko lang yung tinanong ko over the phone. Sir, your reaction sa gitna ng trahedya, may gumawa pa ng lahat. Well, siyempre nalulungkot tayo una sa mga biktima. Kaya lang, siyempre, doble sakit ng epekto sa ating mga biktima na sunod. Kalahin mo, nasunugan ka na, ninanakawa ka pa. Ngayon, mahirapan tuloy sila na maibalik yung ma-power up yung area. Kasi yung mga tanso, tinansunan nila eh. Lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arrestuin sila. At ngayon, tinuluyan sila. In-inquest na sila. Nahuli. Ginawa nila kahapon, nahuli sila kahapon, naka-inquest sila ngayon. At hindi ako mangingimik pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandun sa video at pakalat-kalat pa, ay pakakalawit natin yun sa Station 1. Mayor, since you mentioned napakadelikado, Meralco released a statement, sinabi nga po na dapat hindi ginagawa yan kasi live nga po yun eh. So, sana ito maging leksyon sa lahat. O hindi lang naman sa Maynila, maaaring sa ibang bahagi ng ating masa, lalo na sa Metro Manila. Huwag natin pakikialaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga magkakapitbahay na hindi naman natupo ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawalan. Mahirap walang kuryente. But then again, to do it in Manila, we'll apprehend you and file charges. At hindi lang kami, baka pati Meralco. sir, tagad doon po din. Nagaroon din. Oo. Sarap nga pagkukutusan. Sa totoo lang. Dalawa lang po? Sorry. Dalawa yung nadakma. Pero yung mga nasa video, pinahanap namin. Ako, payo ko sa kanila, umalis na sila ng 105. Talaga, sa totoo lang. Lalo, sir, ang gagamitin niyo pong tool is the viral video ng Of course. Yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga talongge sa Maynila, binibidyohan ng mga mamamayan at pinadadala sa amin. Kaya napapabilis yung paghuli sa mga talongges. Hindi lang yung nangyari kahapon, marami pang insidente. And encourage the people to be vigilant, participate in our governance, wherein yung peace and order situation sa Maynila is top priority. Pero ilan po yung nag-displace sa sunog sa atin? 867 families, 865 families. May nakabalik na po ba? Wala pa makakabalik dahil magki-clearing pa eh. Magki-clearing. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin sa school na nagagamit muna yung pansamantalang tirahan nila. Pero babalik din sila and the city will provide financial assistance for them to rebuild their homes. Pero kung ginamit ng evacuation itong school, iniwan na ang tala yung pag-aaral. Wala pa naman. Wala pa naman. So, ongoing pa rin. Mabilis lang yan. Normal. Sir, this is not the first time na may nangyayaring sunog ba? Plan for relocation. Ay dapat nga ako, kung maaari lang, mananawagan na rin ako sa national government, particularly NHA kasi property ng NHA yan. Yung lugar na yun. Okay. Na matuloy na yung yung pabahay nila. Kami naman, nagbibuild din naman kami ng pabahay. But with limited resources, you can only build so much in a particular timeline. Pero ito, it's high time na sana magawa na at mabigyan ng atensyon ng pamahalaan. Pero sa investigation po, naalaman natin kung ano talaga yung cause ng sunog. Ang duda namin na yung initial report, may nagsusunog ng tanso. Pagkatapos ng sunog, nagdanakaw ng tanso. Dapat hindi mo mababatukan yung mga talongges na yun. Sila na nga dahilan ng sunog eh. But anyway, that's water under the bridge. What matter most is that nakahuli, nakakulong, mabigyan natin ng justisya yung mga biktima at mailagay kagad sila sa ayos. Yun ang first things first. Mayor, clarification lang, sir. Sure. Ay, yung pong ibibigay niyong tulong para sa pagpapatayo ng bahay, aside pa po yung ibibigay niyo ngayon? Ayun yung bibigyan natin tulong.
15,000 per family. Para makakuha agad sila ng ano, karoon sila ng maka-access kagad ng building materials. Plus, nagpapasalamat ako, maraming tumutulong ngayon, mga donors na iba't ibang organization. Again, let me take this opportunity also to thank DND, AFP, Air Force, OCD, dahil pinagamit sa amin yung air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk, Chinook, and Yui, maraming salamat sa mga piloto. Thank you very much. Napakagaling. Ang normal na insidente dito pagka ganyan, inaabot ng 6 hours, 8 hours yung sunog. Because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND, and OCD. Thank you very much sa kanila. Particularly sa mga piloto. Thank you. Sir, i-break ko na rin protocol. Arborin ko muna si Okay naman. Thank you, sir. Arborin ko muna si Colonel, sir. May paalam na kita, sir. Investigation, sir. Ang sabi niyo kanina, Magbibigay sila ng toilet. Toilet kit. Matisod, matisod. Matisod ha, matisod. Ate, matisod ka.